Basahin niya ang chapter 2. Ito po, bago babasahin po natin, ang encouragement ko lamang sa atin, okay, habang babasahin niya, hanapin mo dyan, dalawa pong theme, ang karunungan ng Diyos, or ang pwede natin sabihin kaalaman, kahit yun, dapat yun, ang kaalaman ng Panginoon, tsaka ang kapangyarihan. Dalawang theme sa chapter na ito. Hanapin nyo dito habang babasahin niya ang kaalaman ng Panginoon tsaka ang kapangyarihan. Okay? At sa loob ng time natin mamaya, habang babasahin or habang aaralin natin ang chapter na ito, titingnan natin saan ba sa chapter ang dalawang theme na yan. Saan ba dito makakita natin ang kaalaman ng Diyos? Alam niyang lahat. Pangalawa, ang kapangyarihan niya. Walang anumang di magkagawa. Okay, Pastor, thank you po. Gusto niyo dito? Mayo tayong lahat at basahin natin ang chapter 2 ng Daniel. So, samahan ninyo ako sa ating pagbabasa at para hasundan ninyo sa inyong paningin, no? Habang binabasa ko ito. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Simulan ko na sa Tagalog natin, Tagalog ko babasahin. Ito pong sabi. At ng ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar ay nanaginip si Nebuchadnezzar ng mga panaginip. At ng kanyang espiritu ay nabagabag at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Na magkagayoy pinatawag ng hari ang mga mahiko at mga engkantador at ang mga manghuhula at ang mga kaldeyo upang saysayin sa hari ang kanilang mga panaginip. Sa gayoy nagsipasok sila at sila'y nagsiharap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip ng isang panaginip at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip. Na magkagayoy nagsalita ang mga kaldeyo sa hari sa wikang Syria, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi sa mga kaldeyo, ang mga bagay na wala na sa akin. Kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyon, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan. Ngunit kung inyong ipaliwanag ang panaginip at ang kahulugan niyon, kayo'y magsisitanggap sa akin ng mga kaloob at mga kagantihan at dakilang karangalan. Kaya't ipaliwanag ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyon. Sila nagsasagot na ikalawa at nagsasabi, saysayin ng hari sa kanyang mga lingkod ang panaginip at naming ipaliliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi, tunay na talastas ko na ibig ninyong magdahilan, sapagkat inyong nalalaman na nawala sa akin ang bagay. Ngunit kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautusan lamang meron sa inyo, sapagkat kayo'y naghahanda ng pagbubulaanan at mga hamak na salita sa harap ko, hanggang sa aking panahon ay magbago. Kaya't saysayin ninyo sa akin ang panaginip, at malalaman ko na inyong may paliliwanag sa akin ang kahulugan niyon. Ang mga kaldeyo ay nagsisagot sa harap ng hari at nagsabi, walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaininaw ng bagay ng hari. Palibas ay walang hari, Panginoon o pinuno man na nagtatanong ng ganyan bagay, kanino mang mahiko, engkantador o kaldeo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari at walang ibang makapagpapaninaw sa harap ng hari, liban ng mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nag-alab sa galit at nag-utos na lipulin ang lahat ng mga pantas na tao sa Babylonia. Sa gayoy itinanyag ang pasya at ang mga pantas na tao ay papatayin at tinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin. Nung magkagayoy nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Aryok na punong kawal na bantay ng hari na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y sumagot at nagsabi kay Aryok na punong kawal ng hari, bakit ang pasya ng
Bakit ang pasya ay totoong madali mula sa hari? Na magkagayoy pinatalastas ni Aryok ang bagay kay Daniel. At si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na takdaan niya ng panahon at kanyang ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Na magkagayoy naparoon si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang bagay kay Ananias, kay Misael, kay Azarias na kanyang mga kasama upang sila ay magsipagnais ng kaawaan ng Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kasama ay hindi mangamatay na kasama ng iba pang mga pantas na tao sa Babylonia. Nang magkagayoy nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitahin sa gabi. Nang magkagayoy pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, "Purihin ang pangalan ng Panginoon magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya, at Kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Pinasasalamatan kita at pinupuri kita, O ikaw na Diyos ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas at nagpatalastas ngayon sa akin ng ninais namin sa iyo, sapagkat iyong pinaalam sa amin ang bagay ng hari." Kahit pinasok ni Daniel si Aryok na siyang inihalal ng hari na lipulin ng mga pantas na tao sa Babylonia, siya'y naparoon at nasabi sa kanya ng ganito, "Huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harapan ng hari at aking ipapaaminaw sa hari ang kahulugan." Na magkagayoy, dinalang madali ni Aryok si Daniel sa harapan ng hari at nagsasabing ganito sa kanya, "Ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak na nangabihag sa Huda na magpapaaninaw sa hari ng kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Beltasar, "Maipaaninaw mo ba baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon?" Si Daniel ay sumagot sa harapan ng hari at nagsabi, "Ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga engkantador, ng mga mahikuman, o ng mga manghuhulaman. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa Haring Nabukadnesar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Tungkol sa iyo, O Hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin ng dahil sa anumang karunungan na tinamo ko kung higit sa sinumang may buhay, kundi upang maipaaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong malaman ang pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, O Hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawan ito ay na makapangyarihan at ang kanyang kinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto. Ang kanyang dibdib ay ang kanyang mga bisig at ang kanyang mga bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paa ay bahagi ng bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitignan hanggang sa may matibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto, at mga yaoy binasag. Na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa iyon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok
at pinuno ang buong lupa. Ito ang panaginip, at aming sasaysayin ang kahulugan niyon sa harap ng hari. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari, sa pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kalawalatian, at alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parangan, ng mga ibon sa himpapawid, ay ibinigay sa iyong kamay, at napagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo, at ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasa, ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat ng bagay. At kung paano dinidikdik ng bakal ang lahat ng tao, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. At yamang iyong nakita ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto at magpapalayok, at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon niyon ng kalakasan ng bakal, yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga daliri ng mga paa ay bakal at ang kanyang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahaluan ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at ang yaong lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay at pumutol ng mga bakal at ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa harapin, at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Na magkagayoy ang haring si Nebuchadnezzar ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel, at nagutos na sila'y maghandog ng alay at ng mga masarap na amoy sa kanya. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, sa katotohanan ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga lihim, yamang ikaw ay nakapaghayag ng lihim na ito. Na magkagayoy, pinadakila ng hari si Daniel at binigyan siya ng maraming dakilang kaloob at pinagpupuno siya sa buong lalawigan ng Babylonia at pinaging pangulo ng mga tagapamahala sa lahat ng mga ng pantas sa Babylonia. At si Daniel ay humiling sa hari at kanyang inihalal si Sadrach, si Mesach at si Abednego sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia. Ngunit si Daniel ay nasa pintuang daan ng hari. Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po. Nasa inyo po ang lahat ng kaalaman at kapangyarihan. Pakibigay sa amin ang inyong kaalaman, ang inyong strength na makaroon po namin ang tamang interpretation ng passage na ito. Pakibigay sa bawat dito ang malumbot na puso na magtitiwala po kami sa inyo. Lahat po nanalangin po kami sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Salamat, Pastor, sa help nyo. Ito pong story, medyo mahaba. Ang story na ito, sana nakita nyo po sa loob ng time, sa pagbabasa natin. Sana nakita nyo po dito ang idea, yung dalawang idea na kaalaman ng Panginoon, tsaka ang kanyang kapangyarihan. Yung dalawang idea po niyan. Ito po, makakita po natin sa time na ito, ang interpretation sa bawat part ng passage.
Yung mga idea na ito, na nasa Kanya ang lahat ng kaalaman at kapangyarihan. Nasa Kanya ang lahat na kapangyarihan tsaka kaalaman. Now, para maintindihan natin parang yung takbo ng story, umpisa po tayo dito. Ang nangyari, binasa lang natin, ang nangyari dito, may panaginip ni si Nebuchadnezzar. Okay, parang titignan natin dito, parang troubled siya. Sa verse 1, ang kanyang espiritu ay nabagabag. Hindi na siya makatulog. So parang sa nakita niya, alam niya, ay naku, di mabuti ang nakita ko dyan. Unang gusto kong sabihin dito, siguro yung test or yung tanong natin, why was the decree so urgent? Kaya hindi lang siya ang sinabi or hindi lang tayo ang nagsabi. Merong sabi ni Daniel sa verse 11, sa verse 13, ang sabi, bakit ganito? Or sa verse 15, bakit madalian ang utos ng hari? Di ba? Kahit si Daniel mismo nagsabi. So, yun. Bakit ganun? Kasi ang sabi ni Nebuchadnezzar, papatayin daw niya ang lahat. Ito po, ang unang ginawa niya, tinawag niya ang lahat ng kanyang parang expert sa verse 2. Tinatawagan ang mga samangkero, mga enkantador, mga manghuhula, mga kaldeo. So lahat sila dun. Tapos sabi niya, papatayin ko kayo ng lahat. Bakit sobrang urgent? Siguro akala natin, galing sa verse na ito, siguro akala natin sa verse 7 na ang idea, nalimutan niya ang panaginip. Parang nalimutan niya, ay, di ko alam eh. Hindi parang ganun. Yung sabi dito, the thing is gone from me. Mas magandang translation po dyan kung sasabihin natin, the decree is firm. Tiyak na ang sanabi ko. Yung idea na the thing is gone from me, the decree is gone. Hindi naman nalimutan niya. Ibig sabihin, nagsabi na. Ang sanabi ko, tiyak na. Hindi ko ibabago. So, yun po ang idea na ito. At hindi natin tiyak na alam pa rin ni Nebuchadnezzar. But, parang ganun. May mga dahilan kasi. Una, si Nebuchadnezzar, malalaman niya kung totoo ang sasabihin nila sa kanya. Di ba? Parang ganito. Kung nalimutan niya, okay, sasabihin niya, sabihin mo sa akin ang panaginip. Ano bang gagawin nila? O sige, nalimutan niya eh. Okay, so siguro may elepante, kulay pink. Kinakain niya ang, di ko alam, may sorbet, may ice cream siya. Kumakain. Tapos, di ba? Pwedeng magkwento lang. Kasi nalimutan niya eh. So, parang alam ni Nebuchadnezzar ang panaginip. Alam din nila na alam niya. At kung hindi totoo ang sasabihin ko, malalaman niya. Kung nakakwento lang ako, malalaman niya eh. So, bakit ginawa ni Nebuchadnezzar ito? Ito pang picture na inilagay ko dito. Ang picture nito ay actual, meron pa rin sa museum po yun. At kung babasahin mo ang writing, sino po bang marunong basahin? Hindi ako marunong. Babylonian eh. But may marunong naman. Binasa nila, ang ibig sabihin nito, siya'y dream manual. Okay, ano bang dream manual? Ang paraan nila, ang parang kultura nila sa isang panaginip, may mga parang guide sila. Okay. Kung sa panaginip ng isang tao, merong bahay. Ibig sabihin, simbolo yan sa kanilang pamilya. Ganun. Kung sa kanilang panaginip, may puno. Or kung may hayop. Or may mga iba. Okay, simbolo niyan ay ganun. So sa bawat bagay, may interpretation sila. Ibig sabihin, kung may isang tao may panaginip, sasabihin, okay, pumunta siya sa mga bununong, at sasabihin niya, okay, interpret mo sa akin ano pang parang fortune ko. Okay, hanggang ngayon, meron pa rin ganun, di ba?
May mga fortune teller daw. Gamit nila tea leaves, gamit nila kamay, gamit nila kanilang sariling utak. May ideas sila. Okay, ibibigay ko sa iyo ang fortune. Ganun sila dati. Tao lang yun eh. Ugali ng tao yun eh. So, ang bawat panaginip, ang bawat bagay sa panaginip, may ibig sabihin. Ay yung mga marunong, ibibigay nila ang tamang interpretation. Ang ginawa ni Nebuchadnezzar, okay, para malaman kung totoo, kayong lahat sa aking payrolls, magastos sa akin, magastos sa aking pagkain nyo, support nyo, ganun. Okay, para malaman ko kung totoo ang gagawin ninyo, bigay mo sa akin, kahit di naman yung interpretation lamang, bigay din mo sa akin ang panaginip mismo. At malalaman ko kung totoo. Malalaman ko. Now, di natin alam ito. Galing sa passage na ito. But may posibilidad naman na siguro si Nebuchadnezzar ginawa nito kasi takot siya baka sila ay makaroon ng plot laban sa kanya. Okay? Uli, di natin tiyak. May mga dahilan dito galing sa passage na ito. Sa verse 8, ang sabing, the thing is gone from me. Tiyak naman, malinaw naman. Ang tamang interpretation po dyan ay parang the decree is certain. Dito po sa ang Biblia, nakakatiyak ako na sinasakap ninyong makaroon ng dagdag ng panahon sapagkat inyong nalalaman na ang aking salita ay tiyak. Yung interpretation ng sabi dyan. So parang yun talaga ang idea dyan. Si Nebuchadnezzar bago pa siya sa first verse, di ba? Sa ikalawang taon ng pagkahari. So bago pa siya. Pati din, dalawa. Intrigue was common. May marami silang coup laban sa mga king. Siya ay unang king. Yung pangalawa, yung 2 out of his 3. Pagkatapos niya, pinatay. Pangatlo, the dream, yung panaginip niya, nakita ang great image, di ba? Yung robot to. At siguro, okay, ang laki yun. Tapos, nawala ng iba. So, parang ang kaisipan niya, baka mawawala ang aking position. Na worried naman siya. At eto pong sinabi sa verse, hindi naman panaginip lang. Okay, curious ako sa panaginip. Di naman. Kasi di ba, ang sabi sa verse 1, his spirit was troubled. Hindi na siya makatulog. So parang nakaalala siya. Ay nako, ano bang... So parang may idea niya. Kanina may dream ako. Okay? Tapos gumising ako. That was weird. Okay, bumangon. Di ba? But kung may dream ka na parang, ay nako, may ibig sabihin dyan. Parang ganun sa kanya. Alam niya, iba ito. So may dahilan, bakit siguro baka may plot laban sa akin. At last, kung may plot laban sa kanya, kung merong plot, ang mga ganitong tao yung nagpa-plot. Sila kasi yung parang pangalawa sa kanya. Sila kasi parang yung mga parang yung mga lords or yung parang yung cabinet members sila eh. So, ibig sabihin nito, parang siguro may idea na ito. Di natin tiyak. But parang siguro, ang gagawin ni Nebuchadnezzar, sabihin mo sa akin, tungkol sa panaginip, kung may plot laban sa akin, magpatotoo. At kung ayaw mong sabihin, okay lang, madali lang, papatayin ko lahat. Okay, tapos ng problema, di ba? Tiyak na, walang problema, patayin na. Merong parang may mga example ganito. Si Herodotus, isa pong historian, records na si Darius first, hindi man si Nebuchadnezzar. But si Darius first, ginawa niya. Lahat ng mga kanyang mga wise men, mga counselors, mga ganito, pinatay lahat. Ginawa. Si Nebuchadnezzar mismo, 2 Kings 25:7 sabi, they slaughtered the sons of Zedekiah before his eyes and put out the eyes of Zedekiah, bound him in chains and took him to Babylon.
Tapos sa Babylon naman, Jeremiah 22, the Lord shall make, or ito pong parang ang curse sa isang tao, the Lord make you like Zedekiah, itong king, at Ahab, whom the king of Babylon roasted in the fire. Si Nebuchadnezzar yun eh. So ibig sabihin, pwede natin sabihin, pag sinabi ni Nebuchadnezzar, papatayin ko lahat, hindi naman nagbibiro. Seryoso. Ano, kaya naman niya. Kaya. Ginawa naman niya. So, yun po siguro ang dahilan nito. I think parang sa passage na ito, di naman nalimutan. Tsaka parang, siguro parang test sa kanila. Ang malinaw sa passage na ito pong test ay para malaman lahat. Sino may kaalaman? Sino ba may kaalaman? Malinaw po yun. Yung binasa ko po kanina sa verse 2, tinawag niya ang mga salmangkero, mga encantador, mga manghuhula, mga kaldeo. Okay, inuulit naman sa passage ang mga salita na yun. Diba, kanina binasa ni Pastor ang passage na ito. Mahaba ang passage. Bakit? Ito parang, diba, parang sobra. Pwede naman sabihin, yung mga marunong, or yung mga dapat may kaalaman, or yung mga expert, pwede naman sabihin yun. Parang bakit may list? Salmangkero, encantador, manghuhula, mga kaldeo. Bakit uli? Sabi ang mga kaldeo, sabi ng mga, bakit ganun? Ay yung dahilan para makita natin dito, ang lahat ng mga pinakamatalino, yung mga pinakamatalino, lahat nandito. Ang tanong sa story, kaya nila? Yung pinakamatalino sa buong kaharian ni Nebuchadnezzar, kaya nila? Yun ang tanong. Yung mga experts, may kaalaman ba? Makakita lang po natin. Titingnan po natin ang conversation nila. Okay? Kung aaralin natin ng mabuti ang conversation, makikita po natin ang tawag ko, parang 3 cycles. Ibig sabihin, okay, kung may kausap ka, unang tao, ay, baba. Ay, da. Okay, back and forth, diba? Okay, ganun sa passage. So makikita po natin, ang unang sabi ni Nebuchadnezzar sa kanila, I had a dream, my spirit is troubled to know the dream. So pwede po natin sabihin dito, cycle 1. Yung unang pag-usap. Unang pag-usap, sabi ni Nebuchadnezzar, tell me the dream. Sabihin mo sa akin ang panaginip. Okay, verse 3 po yun. Ano pang sagot nila sa verse 4? Ay sige, o hari, mabuhay ka magpakailan. Sabihin mo sa inyong mga lingkod ang panaginip. Aming ipapaliwanag ang kahulugan. Okay, si Nebuchadnezzar, ayun ang interpretation ng kahulugan. Ayun niya eh. Ang gusto niya, panaginip mismo. Ay, kung dalawa, pwede din. But, sabihin mo muna sa akin ang panaginip mismo, alam nila yun. Okay, cycle 2. Ano bang sagot ni Nebuchadnezzar sa kanila? Sabihin mo sa akin ang panaginip, kung hindi, papatayin kita. Okay, simple lang. Para mas malino, itataas lang natin ng konti, papatayin lang kita. Ang sinabi ni Nebuchadnezzar dito, seryoso naman. Ang verse 5, tiyak ang salita mula sa akin. Kung ito naman, kung ayaw niyong gawin, kayo, pagputulin, tamang interpretation po yun. Ang eksaktong sinabi sa Aramaic, eksaktong sinabi, you will be made into limbs. Magiging arms, legs lang, sabi niya. Totoo nga. Hindi naman sa mga Babylonia, wala tayong record. But may mga record naman tayo sa Hittite, sa mga iba. Ang ginawa nila, okay, itong group of tao, nandun ang kanilang kanang arm, nandun kanilang kaliwa. Nandun kanilang kanan leg, nandun kanilang kaliwa. So may pile ng mga ganun. So yun ang sinasabi ni Nebuchadnezzar. You will become limbs. You will become parts. Pangalawa, ang inyong bahay
ay magiging banyo. Tama. Ang kanilang bahay magiging banyo sa lahat. Seryoso talaga siya. Ang kanyang threat sa kanila. Okay. Ano bang sagot nila? Tell us the dream first, we'll interpret. Parang ganito, ang sinabi ni Nebuchadnezzar, malino. Okay. Sabihin mo sa akin ang panaginip. Sabi nila, sige. No problem. Walang naman, okay, madali lang. Sabihin mo muna ang panaginip. Tapos i-interpret namin. Tiyak naman, yung panaginip din. Hindi naman kalulugan. Yung panaginip, sabihin mo sa akin buo. Sige po, walang problema, madali lang po. Sabihin mo lang ang panaginip. Parang yung paraan nila. Ang pangatlong cycle, sabi ni Nebuchadnezzar, alam niya you're wasting my time. Ang sabi niya, you're just trying to gain time. Alam niyo, ang aking panaginip at ang aking sitwasyon, alam niyo, malinaw. Ayaw mong lang sabihin sa akin ang totoo. Ang kanilang sagot, Cycle 3 na ito, ang kanilang sagot ay importante sa passage. Basahin natin, verse 11. Ang sabi nila sa kanya, sa verse 10 muna, walang tao sa lupa na makapagbibigay ng hinihingi ng hari. Sapagkat walang gayong kadadakilang hari at makapangyarihang hari ang nagtanong ng ganyang bagay sa kaninumang salmangkero, encantador, or kaldeo. Ang sabi nila, ang request niyo po ay sobrang mahirap. Di naman ito normal. Okay, yung normal naman, yung kaya namin ganito. Sige, kaya naman yun. Kaya namin. But ang request mo, hindi naman normal. Sobrang mataas kaysa sa aming education. Di namin kaya. At last po, ang verse 11, napaka-importante. At ang bagay na hinihingi ng hari at ay napakahirap, walang makakapagpakita nito sa hari maliban, tingin nyo ito, maliban sa mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Actually, sasabihin ko pala, ang kanilang theology medyo okay. Medyo tama ang sinabi nila. Medyo kasi ang sabi nila, di ba, mga Diyos. So, walang mga Diyos. Problema yun. But sa kabilang side naman, ang sinabi nila, wala nga namang tao na kaya. Liban, yung mga Diyos or yung Diyos, siya lang kaya. At ang last na sinabi nila ay hindi kasama ng mga tao. Ibig nilang sabihin, ang mga Diyos lamang alam or ang Diyos lamang alam. Wala kaming relationship sa Kanya. Di namin siya kilala. Yung sinabi, totoo nga. Di namin siya kilala. Wala nga namang access sa Kanyang kaalaman. Now, yun po. Ilagay mo sa utak kasi babalikan tayo mamaya. Babalikan natin mamaya. Ang idea na ito, ang kaalaman ay sa Diyos, wala silang relationship sa Kanya. Tanong po, saan ba si Daniel? Saan ba si Daniel sa story na ito? Kasi pagkatapos nito, di ba? Ang nangyari dito sa verse 12, dahil sa bagay ito, ang hari ay nagalit. Ang utos niya sa verse 13 ay papatayin nila ang lahat ng mga pantas. Hinanap nila sa verse 13 nila si Daniel, ang kanyang mga kasama, upang patayin sila. Okay, so ibig sabihin, si Daniel, mga kaibigan niya, ay kasama sa group na ito, di ba? Or at least, papatayin nila sila. But, tingin natin, sinabi sa verse 14, ang ginawa ni Arioch, pumunta siya kay Daniel para patayin ng mga pantas. Sa verse 15, sabi ni Daniel sa kanya,
Bakit madali ang utos ng hari? Ipinaliwanag ni Aryak ang pangyayari kay Daniel. Ibig sabihin, di niya alam eh. Si Daniel, di niya alam ang nangyari dito. So, parang di ba, hindi naman fair. Parang ganito, isang umaga, parang regular day lang. Okay? Gising ka. Ay, tao po. Ay, sige, pasok po. Ay, sir, may utos ng hari. Sige, bakit, anong kailangan, anong makagawa ko para sa iyo? Sorry po, pasensya po sa abala, papatayan lang kita. Okay, parang yung nangyari kay Daniel. Ay, bakit? So, di niya alam. Di niya alam parang wala siyang oportunidad. Wala siyang chance. Wala siyang chance para ipaliwanag sa hari. Papatayan lang nila. Bakit hindi naman siya kasama? Siya'y kasama sa papatayin. Bakit di naman siya kasama kanina sa verse 1 through 10? Well, may mga details naman kung titignan natin ng mabuti ang passage. Ang unang chapter, okay, ito po ay parang yung first 3 years ng paghahari ni Nebuchadnezzar. Kung babalik po tayo sa verse 1, makikita, or chapter 1, verse 1, makikita po natin doon ang unang taon ni Nebuchadnezzar. Hanggang sa verse 18 ng chapter 1. Kung babalik ka sa chapter 1, verse 18, makikita mo dyan, ang utos ng Nebuchadnezzar, ang kanilang education ay 3 taon. So, ibig sabihin, okay, first year ni Nebuchadnezzar, yung year na 0. Pangalawang year ni Nebuchadnezzar, hanggang sa pangatlong year. 3 years po yun. So, nag-aaral sila. Ang katapusan ng chapter 1, nandun po. Teka po. Nandito po, ang katapusan ng chapter 1. Okay? Kasi 3 years in. Ang kanilang education, 3 years. Okay. Tingin nyo, ang chapter 2, verse 1. Ano po bang year na ito? Second year ni Nebuchadnezzar pala. So, ibig sabihin, ang takbo ng chapter 1, beginning of chapter 1 hanggang katapusan ng chapter 1. 3 years po yun eh. Okay? Yun ang chapter 1. Ito po ay sa pangalawang taon ni Nebuchadnezzar. So, ibig sabihin, ang chapter 2 ay sa gitna ng chapter 1. Nung binasa natin last week ang chapter 1, nandito tayo, lampas na. Ito po nangyari sa loob ng time na ito. Ibig sabihin, habang nakaaral pa, nangyari ito. Ayun po ang dahilan. Kahit sa chapter 1, nakita po natin, naging kilala sila kay Nebuchadnezzar. Ganun. Bakit? Dahil nito, dahil sa nangyari sa chapter 2. Pangalawa naman, bakit hindi naman sila kasama sa verses 1 to 10 ng chapter 2? Bakit yung mga pantas lang ay hindi naman isinama ni Daniel yung mga kaibigan niya? Kasi, ang sa kaisipan nila, ay estudyante lamang yun eh. Diba? Kami, nagtuturo. Sila ay estudyante. Estudyante lamang. So, ibig sabihin, kung hindi namin kaya, tiyak naman, hindi nila kaya. Diba? Kung yung teacher hindi kaya, yung mga estudyante, syempre, hindi naman kaya. So, di naman kailangan isama. Di naman kailangan isama. Pero kay Nebuchadnezzar naman, kahit sino, kung siya ay teacher, kung siya ay estudyante, lahat kailangan patay kasi sayang naman. Wala nga namang benefit sa akin sila eh. So, si Nebuchadnezzar papatayin kahit yung mga wise men hindi isinama. May point po dyan. Yung mga wise men, hindi nila kaya i-interpret. Tsaka ang kanilang kaisipan, bakit kailangan isama sila? Estudyante lang sila. Kung papatayin, okay lang. Hindi nila kaya eh. Makikita po natin ang contrast naman. Titingnan natin ito. Dito po ang sinabi ng mga mukhang or tawag, wise. Ang sabi nila, the thing that the king asks is difficult. No one can show it to the king except the gods.
Di namin sila kasama or kilala. But sa contrast, sa kabilang side naman, titingnan po natin ang ginawa ni Daniel. Nung binasa or nung narinig niya tungkol sa mangyayari, ang ginawa niya agad, ginawa ni Daniel sa verse 17, pumasok si Daniel sa kanyang bahay, ipinaalam ang pangyayari kina Hananias, Mishael, Azarias ng kanyang mga kaibigan. So, unang ginawa niya, pumunta siya sa mga kaibigan, kanyang sinasabihan sila na humingi ng awa. Humingi ng awa sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito. Ang ginawa ng mga pantas, nasa mga Diyos lang. Nasa mga Diyos lamang ang kaalaman na ito. Hindi namin sila kilala. Ang ginawa ni Daniel, lumapit siya sa Panginoon. Kilala niya. Kilala niya kasi. Ang unang ginawa, sa panalangin. Ano bang purpose niya sa verse 18? Upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay huwag mamatay na kasama ang ibang mga pantas ng Babylonia. At pati din po, later, pagkatapos nito, na pumunta siya sa hari. At ang unang sinabi sa hari, sa Arioch pala. Unang sabi sa Arioch, do not destroy the wise men of Babylon. Tigil na! Papatayin mo sila. Ay, wag na. Tigil na. May sagot na. Ang concern ng mga wise men, kahit hindi nila isama si Daniel. Ang unang concern ni Daniel, ay baka may mamatay. Mas concern naman siya para sa kanila kaysa baliktad. Para sa kanila, ay, estudyante lang yan. Kay Daniel, tao yun eh. Wag, tigil na. Ang ginawa ni Daniel ay lumapit siya sa Panginoon para malaman ang panaginip na ito, ang revelation na ito, ang purpose ng Diyos dito. May mga contrast pa. Magandang contrast dito. Ang unang ginawa niya, bago nito, na pumunta siya kay Arioch at sabi, bigay mo sa akin ng time na malalaman ko ang ibig sabihin na ito. Ang kanyang parang panampalataya, bago nakaroon ng revelation, ay sabi, malalaman ko, tiyak na, ibibigay ng Panginoon sa akin ang revelation na ito. So, panampalataya talaga yun, na nagtiwala siya, ibibigay ng Panginoon sa akin ang revelation na ito. Now, yun po ay magiging introduction sa next part. Yung next part na ito, parang centered ng buong chapter. Kung titingnan mo ang buo, ang part na ang titingnan po natin ngayon. Ito po ay parang center kasi may mga dahilan. Una, makikita mo dyan, ito po ay unang part na poetry. So yung buong chapter ay parang narrative lang, parang story. Ito pong part, naging poetry na. Ibig sabihin, kung babasahin mo sa Aramaic, sa part na ito, ay, iba. Iba ito. Ibang kanyang flow. So, ang feeling sa inyo, ang dating sa inyo, kung babasahin mo sa Aramaic, ay, napakaiba dito. Ang part na ito ay sa verse 20. Ito pong panalangin ni Daniel. Titingnan po natin ito. Ito po pala. Ang poetry na ito, sinabi ni Daniel, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman. Sapagkat sa Kanya ang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya ay nakaalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pag-unawa. Siya ay ang naghahayag ng malalim at mahihiwagang bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa karilaman at ang liwanag ay nanirahan sa Kanya. Sa iyo, O Diyos, ng aking mga nununo, ako'y nagpapasalamat at nagpapuri sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan at ipinalam mo sa akin ang aming hinihiling sa iyo sapagkat inyong ipinaalam sa amin ang nangyari sa hari.
Ang focus ng poetry na ito, parang sinabi ko, di ba? Parang ito po ay parang center ng buong chapter. Ito pong focus ng buong chapter. Ano po ba ang dalawang themes natin? Sinabi ko kanina, hanapin mo sa chapter. Ano po bang dalawang theme? Ito pong class, maghihintay lang ako. Itaas mo ang kamay. Okay. Okay lang kasi sa church tayo, so hindi mo kailangan itaas ang kamay. Baka siguro kala nila. So, wag na. But ang dalawang theme, sana malaman natin. Dalawang theme. Una, kaalaman ng Diyos. Pangalawa, kapangyarihan niya. Kaalaman ng Diyos, kapangyarihan. Okay, tingnan natin sa chapter na ito. Hanapin mo muna, ipapakita ko dito. Hanapin mo muna, meron po ba dito sa passage na ito? Hanapin mo, verse 20 hanggang 23. Saan po ba ang dalawang theme na yan? Kaalaman ng Panginoon, tsaka ang kapangyarihan niya. Okay, yung una, madali, di ba? Saan ba? Verse 20, yung unang verse. Okay, meron dun. Purihin ang pangalan ng Panginoon kailan sapagkat sa Kanya ang karunungan, kapangyarihan. Saan pa po ba? Sa katapusan din, yung last na verse, sa verse 23, inuulit niya. So, dalawang beses sinabi niya yan sa verse 23. Sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan. Okay? So, yun po. Ang unang makikita po natin dito, yung dalawang theme. Yung kulay pink, ang karunungan. Yung kulay blue, ang kapangyarihan. Now, yun po ay parang di ba, kahit yun, sa tingin, doon sa introduction, tsaka saan pa po ba? Sa conclusion. So, yung isang dahilan, bakit makikita natin or sasabihin natin, theme talaga siya. Kasi kung may inuulit, dalawang basis inulit, tsaka sa introduction, tsaka sa conclusion, ibig sabihin, importante yun. Okay, kahit dito sa message na ito, ano bang ginagawa natin? Madalas inuulit ko ang idea, kapangyarihan, kaalaman, or karunungan. Madalas inuulit para malaman natin, yun talaga ang theme. Tsaka, di ba, sinabi ko kanina sa first slide, sa introduction, ibinigay. Mamaya sa conclusion, sasabihin ko ulit. Okay, so ganun lang. Sa introduction tsaka sa conclusion, dalawang basis inulit. Okay, sa gitna, iba po ba? Hindi naman. Kung titingnan natin ng mabuti ang sa gitna, may dalawang part doon. Yung dalawang part dito ay parang dalawang stanza ng poetry. At yung dalawang part po dyan, ito pong circle ay yung theme mismo, yung introduction tsaka yung conclusion. Yung ibang part ay yung mga stanza. So, ito po. Stanza 1 dito, stanza 2 dito. Ang stanza 1 ay tungkol sa kapangyarihan niya. Siya ay nagbabago ng mga panahon, mga kapahunan. Siya ay nakaalis ng mga hari, naglalagay ng mga hari. So, ibig sabihin, pag makita mo ang otoridad ng isang makapangyarihang tao, baka akala mo, ay, makapangyarihan yun. Hindi naman. Diyos pala ang nagbigay sa kanya. Okay, ibig sabihin, yung ang kapangyarihan. Walang anumang otoridad, walang anumang king or iba pa na mas makapangyarihan sa kanya. Actually, ang kanilang kaya ay ibinigay ng Panginoon. Sa pangalawang part, ito pong pangalawang stanza, yung kulay pink dito, ay malinaw naman tungkol sa kaalaman niya, karunungan niya. Dito po, siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong, ng kaalaman sa may pag-uunawa. Siya ay ang nakahayag na malalahim, mahiwagang bagay. Kanyang nalalaman kung anong nasa kariliman. Ang liwanag ay naririyahan sa kanya. So, lahat nito ay tungkol ito. Ang lahat nito tungkol ito. Malinaw talaga, ang poem na ito ay tungkol sa dalawang theme na yan. At actually, galing dito, yung dalawang theme na yan, ang karunungan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, parang galing dito sa buong passage
ang dalawang theme na yan. Na pwede mong ilagay sa gitna ng chapter, pwede mong i-draw mga lines galing dito papuntang ibang place sa passage, sa buong chapter, na makikita mo ang mga ideas na ito. Okay, malinaw na po ba? Ang dalawang theme ay kaalaman ng Panginoon, tsaka ang kanyang kapangyarihan. Malinaw po sana dapat. Now, tanong po, saan ba sa chapter makikita po natin ang dalawang idea na ito? Saan po ba, sa tingin natin, ang karunungan o ang kaalaman niya, saan po ba makikita natin ito pong idea sa buong chapter? Hanapin lang po tayo, or natin. Hanapin natin, saan ba makikita natin ito? Ang una po sa lahat, di ba, sa beginning, sa unang part ng chapter, yung mga marunong, yung mga pantas, alam ba nila? Di nila alam. Kahit simpleng bagay lang, di nila alam. Ang sabi nila, totoo, walang anumang tao na kaya, liban sa Diyos lang. Totoo nga. So, ang idea po dyan, yung mukhang pantas, yung mukhang matalino, yung pinaka-expert sa buong kingdom ni Nebuchadnezzar, di nila kaya. Si Daniel, estudyante lamang. Estudyante lamang, di naman isinama. Bata pa, mga 16, 17 years old lang siya. Ang ginawa niya, sa gamit ng mga commentary ba, yung, di ba, yung ipinakita ko mamaya, or kanina, yung rock. Yung mga kanilang dream manual. Si Daniel kasi, may marami siyang book na inaaral. Di naman, nanalangin lang, kinabukasan, alam niya. So, ang idea po dyan, ang kaalaman galing sa Diyos lang talaga. Titingnan po natin dito po sa passage, pagkatapos nito, pumunta si Daniel doon sa harapan ng hari. Sa una, pumunta siya kay Arioch. Medyo nakakatawa lang sa akin ang ginawa ni Arioch. Daniel, sabi ni Arioch sa kanya, sa verse 25, ako ay nakatagpo sa mga bihag mula sa Juda ng isang lalaking makapagsasabi ng kahulugan sa hari. Ang parang I have found. Diba? Parang ginawa niya. Hindi naman. Ang gagawin mo lang, papatayin mo lang siya. Hindi naman parang gusto niya ng credit eh. I have found. Hindi naman to. Okay lang. Ang contrast naman, ang ginawa ni Daniel, sa verse 26, sinabi ng hari kay Daniel, Kaya mo ba ipaalam sa akin panaginip na akin nakita at ang kahulugan nito? Si Nebuchadnezzar di naman nalimutan ang ginawa ng mga iba. Okay, ibigay mo muna sa amin ang panaginip. Sabi niya, malinaw. Kaya mo ang panaginip tsaka kahulugan. Malinaw. Ang sabi ni Daniel, walang pantas sa verse 27. Ito po ulit ang contrast. Saan ba sa chapter na ang kaalaman ay nasa Panginoon? Ito, walang pantas, mga inkantador, mga salmangkero man, ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga ng hinigi ng hari. Ngunit, may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga. May Diyos naman sa langit. Alam niya. Yun talaga ang contrast. Pansinin niyo lang po, sa chapter na ito, maraming beses sinabi ni Daniel sa kanya, wala sa akin ang kaya. Hindi naman dahil sa akin. Mga 2 times, 3 times inulit niya. Hindi dahil sa akin, dahil sa Diyos. Hindi naman dahil sa akin, dahil sa Diyos. Sila naman, hindi nila kaya. Ako naman, pati din ako, di naman kaya. Diyos ang nagbigay sa akin. So, ang emphasis talaga ng passage, Diyos ang nagbigay ng interpretation na ito. Okay, so yun po.
Yun po ang malinaw sana dapat dito na makakita po natin ang katanungan ay nasa Panginoon lang. Okay, sa kabilang side, galing dito, saan pa sa passage makakita po natin ang idea ng kapangyarihan ay nasa Kanya lang? Saan po ba sa passage makakita po natin yun? Ang kapangyarihan ay nasa Kanya. Isang hint po, dito, di ba? Sa poem na ito, ang idea ng kapangyarihan, siya'y ang nagbabago ng mga panahon. Siya'y nakaalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. So saan ba sa chapter makikita po natin yun? Na siya'y nag-aalis ng mga hari, naglalagay ng mga hari. Saan po ba? Sa panaginip mismo. Pagkatapos dito, anong next part? Yung next part ay panaginip ni Daniel. Now, wala po tayong oras para tingin ang ibig sabihin ng bawat part. Para simple lang, makikita po natin sa later chapters, sa chapter 8, babalikan natin. Ang idea ng gold si Nebuchadnezzar. Katapos niya, ang mga Medes and Persians. Katapos nila, ang Greece. Katapos nila, ang Roman, kahit hanggang sa end-time kingdom. So parang ibig sabihin ng panaginip, okay, eto pong kingdom, ikaw may otoridad. Okay lang, sige, enjoy mo yan. Pagkatapos sa otoridad mo, mawala yun, may kapalit. May kapalit naman sa kapalit. At may kapalit naman sa kapalit ng kapalit. Ang bawat kingdom ay i-replace. Konting panahon lang. Tapos mawawala. So, yun lang ang history ng tao. Okay, etong kingdom, sobrang powerful. Sige, mawawala lang yun. May kapalit naman sa kanila. At pagkatapos niyan, may kapalit naman sa kanila. At pagkatapos nila, may kapalit pa. Yun pa ang idea ng Panginoon ang nagbibigay ng otoridad sa bawat. At ang Panginoon ang nag-aalis ng mga hari at siya ang naglalagay ng bago. Yun talaga ang purpose ng panaginip hanggang sa katapusan ng interpretation. Ano po ba ang last part ng interpretation or last part ng panaginip? What is the point? Or ano po bang main point? Kasi kung minsan ang naririnig ko, sobrang detailed sa passage ng sasabihin nila, okay, may diliri ng paa ang rebulto na ito. Okay. Ilang diliri sa paa? Kasi may 2 paa, 5 dito, 5 dito. 10 diliri ng paa. Ibig sabihin, may 10 hari na darating. At punta sila sa Revelation, may connection sa passage doon. Hindi naman yun ang focus ng passage. Pwede naman kung gusto mo, pwede. But hindi naman ang purpose ng passage. Ano po bang climax ng panaginip? Yung climax ng panaginip, saan po ba? Sa katapusan. Sa katapusan ng panaginip, ang nangyari dito. There was another kingdom. In the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. Nor shall the kingdom be left to another people. Ang gagawin, may kapalit, may kapalit, may kapalit. Lagi may kapalit. Sa katapusan ng lahat, merong makakaroon ng kingdom na walang kapalit. Tigil na. At yun ang kingdom magpakailanman. Wala nga namang kapalit dyan. And this kingdom will break in pieces all these kingdoms, bring them to an end. It shall stand forever. Walang katapusan sa otoridad na ito. Sa darating na kingdom. And just as you saw this mountain come and break down all the others, nawala ang mga iba, lahat ng mga kingdom, yung buong grupo nawala. Naging, nalimutan ko, alakabok lang. At ang kingdom na ito, yung stone, ang sabi, a stone cut not with hands. Ibig sabihin, galing sa Diyos talaga. Ang kingdom na ito ay maging kapalit sa lahat, magpakailanman. Yun ang climax ng story. Ang climax ang parang ang focus natin ay sa rebulto. Ano ibig sabihin nito? Ito. Anong ibig sabihin ng bawat part? Malimutan mo yan.
Don't worry about that. Mawala naman yun. Ang purpose ng lahat, ang focus ng lahat, Kingdom of God. Ibig sabihin po yan, ang pagkahari ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan magpakailanman. God will set up a kingdom that will never fail. Ikaw ay part ng kanyang paghahari. Let's summarize the passage. Who has knowledge and power? Yung dalawang theme, di ba? Who has knowledge and power? Makikita po natin ang kaalaman dito. Interpreting the dream, only God can reveal the truth. Kaalaman, karunungan niya. Ang kapangyarihan, pangalawa, the dream itself, sa panaginip mismo, nakita po natin, ang kanyang darating na kingdom ay magpakailanman, hindi mawawala. And conclusion po dyan, ano po bang dapat response natin? O pwede natin umpisa dito. Yahweh is the true God. All others are fake. Yung mga mukhang pantas, yung mga mukhang kaya, yung mga pinaka-expert sa kaharian ni Nebuchadnezzar. And sila'y parang napakatalino, di na naman kaya. Si Daniel, bata pa siya. Estudyante pa. Di naman kaya. Ay, di ba? Baka kala kaya niya. Di naman kaya. Diyos lang ang nabigay sa kanya. All others are fake. God has all wisdom and knowledge. Now, meron po bang tao dito na may revolta sa buhay, sa bahay niyo? Meron po ba? May idols ba? May idols ka ba? Okay, walang itinaas ng kamay. So, ibig sabihin, walang idols sa bahay natin. Ay, meron naman. May idols naman, alam natin ang ibig kong sabihin. But yung may idols naman tayo kung yun ang inaasahan natin. Kung ang trust mo dyan, tanong ko po, when you turn to something as your trust, ang pag-asa mo ay sa isang bagay, kay ano? Ano ba yun? Tanong po, when in times of confusion or need, kung ang sitwasyon mo parang ang nangyari kay Daniel, ang sitwasyon mo ay ikaw ay sa gitna ng dalawang pressure, wala nga namang magawa. May kaibigan ako, ang kanyang position ay sa gobyerno. Sabi niya, kung minsan may makaroon ng problema, yung mas mataas sa kanya, may corruption dyan. Okay, kung nahuli siya, ang aking kaibigan, the blame, ay siyang gumawa. Kahit yung mas mataas ang ginawa. So parang sa kanya, ang pressure, yung mas mataas, he has to follow kasi siya'y boss eh. But kung may problema, nahuli ang boss, sa kanya ang problema, sa kanya ang resulta sa masamang ginawa ng kanyang amo. Ganun. Or kahit mas simple ang ating sitwasyon. Kung may pressures po tayo sa dalawang side, at ang resulta po dyan, wala kang magawa, hindi mo alam ang dapat gawin. Ano bang kailangan mo? Kailangan mo ng karunungan? Kailangan mo ng kapangyarihan? Wala kang kalakasan, wala kang sariling kaalaman. Ano bang aasahin mo? Kung ang ilalagay mo ang pag-asa mo sa payo ng mga kaibigan mo, kung ilagay mo ang pag-asa mo sa inyong sariling isip, inyong sariling trabaho, inyong sariling position, inyong sariling personality, inyong sariling savings, inyong sariling education, inyong sariling relationship, yun talaga ang trust mo. Yun talaga parang idol mo dyan. At sasabihin ko lang, that will fail you. Magiging parang Salmon Kero. Na, kung aasahin mo iba, sa katapusan ng story, ano bang ginawa nila? Parang naglalay, parang di nila alam anong dapat sabihin. Wala silang sariling kaisipan. Ganun din ang aasahin natin kung iba sa Panginoon. Kung aasahin mo siya,
Kung ilalagay mo ang inyong buong pag-asa sa Kanya, nasa Kanya ang kapangyarihan. He knows your situation. Kaya naman niya, kaya niya makakapag-asikasuhin ang situation mo. Ang pangalawa, alam niya ang bawat situation, bawat struggle mo. So, asahin mo siya. Place your trust, rest in Him. Hintayin mo siya. Do what Daniel did. Panginoon Diyos, ito pong aking situation. Wala akong magawa. Di ko alam ang dapat kong gawin. Maghintay lang ako sa inyo. And you will see, katulad sa ginawa niya para kay Daniel, nasa Kanya ang buo, ang lahat. Nasa Kanya ang kadanungan. Nasa Kanya ang kapangyarihan. Trust in Him. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po na nakita po namin dito sa buhay ni Daniel, mas higit pa sa ginawa niyo. Ginamit niyo lang siya para ipakita sa mga iba na nasa inyo ang totoong kapangyarihan at karunungan. Nagpagtotoo din po kami sa buhay namin. Madalas, di namin alam anong dapat gawin. Di namin alam ano bang trust namin. Wala kaming magawa. And today, nagpapatotoo po kami na sa inyo po ang lahat ng karunungan at kaalaman at kapangyarihan. Pakibigay sa bawat dito na ang kanilang hope ay sa inyo at sa inyo lamang. Nalalangin po kami sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Tayo po ay tumugon sa mensahe na ating po napakinggan. Hindi po tayo dinala ng Panginoon sa church para lang matuto, kung hindi para sumunod din o tumugon sa Kanyang salita. Habang bawat isa sa atin ay nakayukot, nakapigit, nagbubulay-bulay, palalahanan tayo kanina na para din tayong mga tao nung panahon ni Daniel na kadalasan hindi natin alam ang gagawin natin. Kadalasan wala tayong kakayanan na baguhin ang ating sitwasyon. Hindi natin alam ang gagawin natin. Pero salamat sa salita ng Diyos, pinapakita sa atin na meron tayong Diyos na pwede tayong lumapit sa Kanya, na alam niya ang tugon sa lahat ng ating pangangailangan at kaya niyang gawin ang anumang bagay na dapat gawin na hindi natin kaya. At tayo po ay inikayat ng salita ng Diyos na lumapit sa Panginoon na ito. Huwag magtiwala sa ating sarili, huwag magtiwala sa huwag natin maging pinakapag-asa ang kapwa natin tao, ang ating mga kayang gawin sa buhay, karunungan, salapi, kundi lumapit tayo sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat mga kapatid at maglalaan tayo ng ilang sandali. Manalangin tayo, magpasalamat tayo sapagkat meron tayong Diyos na alam niya lahat at kaya niya lahat. Nawa ay tayo lumapit sa Kanya ngayon at marahil kailangan nating humingi ng tawad sapagkat tayo nagtitiwala sa ating sariling kakayanan, marahil sa ibang tao, marahil kailangan humingi ng tawad sa Panginoon. Sama-sama tayong magpuri sa Kanya at magpasalamat. Sa ilang sandali, magwawakas po tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyo pong salita. Patuloy mo kaming, tuloy mong nire-remind sa amin sa buhay po na ito na maraming uncertainties, maraming
kaming mga inabilities, di kayang gawin. Pero salamat po sapagkat meron kaming Diyos na nakakaalam lahat ng bagay, at Diyos na makapangyarihan, at Diyos na nakikinig sa panalangin ng kanyang mga anak. Salamat, Panginoon. Tulungan mo po kami kapag kami po ay nahaharap sa mga sitwasyon sa buhay na hindi namin alam ang gagawin at wala kaming kakayanang gawin ang mga bagay na dapat, ay lumapit kami sa iyo, aming Panginoon Diyos, na alam ang lahat at kaya ang lahat. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen at Amen. Kantayin po natin ang